yung impeachment po no na didinggin na po diyan po sa Senado pagpasok po ng 20th Congress. Yung preparasyon po, kayo ho ba naniniwala ba kayo magkakaroon pa rin ba ng impeachment trial? At dahil po sa nangyaring yung eleksyon, no, maganda po yung naging, kumbaga naging 5 ang nahalal. Na alam po naman natin talaga ay pro Duterte. Tapos po, Robin Padilla. The numbers, do you think there will still be an impeachment trial or this is going to be dead in the water? June 2, malalaman natin kung ano magiging kilos ng Senado. Kasi kausap ko yung mga ibang senator, hindi nila alam eh. Yung mga incumbent, hindi nila alam. Hindi sila nasasabihan. Wala silang caucus, wala silang ganon. So, hindi, pagka nagkukwentuhan kami, nag-uusap kami, sinasabi nila, hindi nila alam kung anong plano. So, makikita natin yan. Pero in the meantime, ako, ibang klase yung problemang nakikita ko eh, na hindi nasisilip ng iba eh. Meron dalawang conflicting rules eh. Okay. Doon sa Senate rules at saka sa impeachment rules eh. Which are? Oo. Ang impeachment rules kasi sinasabi that once the impeachment is taken up, or the impeachment court is constituted as one, then kailangan tapusin yung the impeachment trial must end. Okay. Although, I mean, to the end. Ganon, ano? Ito namang Senate rules, which emanates from the Constitution. Ang Senate emanates from the Constitution. Ang sinasabi ng Constitution din, oras na nag-adjourn sine die ang Senado, lahat ng business doon patay. Kaya nga without day, kaya nga sine die. Latin for without day. Dahil wala na. Sa lahat ng i-refile mo lahat ng committee report, lahat ng mga batas na hindi nyo na ipasa, i-refile nyo ulit lahat yun. Kahit nga napasa nyo na in third reading, hindi na pirmahan ng Presidente, bumalik sa inyo, babalik ulit ninyo yun from scratch. Ganun ang sinasabi ng Senate rules, which is a part of the Constitution. So, anong dapat sundin? Impeachment rules ba? Ang problema, impeachment rules emanate from the Senate rules. And the Senate rules emanate from the Constitution. Bakit ko nasasabi yun? Ako po author ng impeachment rules eh. So, naalala niyo nung kay Justice Corona. yeah. Ako chairman ng Committee of Rules eh. Ng Committee on Rules ko. Yun yung sinulat ko na ginagamit namin as impeachment rules. So ngayon, alin dun? Alin dun? The issue being... Alin susundin? The issue being, Tito Sen, kung maitatawid itong impeachment complaint initiated during the 19th Congress, whether or not legally maaring itawid ito into the 20th Congress. Is that the issue here? Yes, kung sasabihin nila ng Senado ngayon, ng 19th Congress, kung sasabihin nila pagdating ng June 13, pag-adjourn sine die ng Senado, sasabihin nila na yung impeachment court ay iba. It's not a legislative body. Sasabihin ng iba yan. So, ano mangyayari? I-carry over sa 20th Congress. So, the 20th Congress can decide. Yeah. Kapag doon, may bagong 12. Although, yung iba ay kasama pa rin doon sa 19th Congress. May mga 2, 3 galing sa 19th Congress, electionist. Pero, the thing is, their term ends June 13 ng tanghali. Yeah. So, banibagong term itong papasukan nila. So, they're part of the new 12 of 20th Congress. So, Tito Sen, sino po magde-decide? If there are 2 rules na pagpipilian, na sabi mo nga, very confusing, whether it's the impeachment rules or yung Senate rules, sino po ang magbe-break ng tie? Sino magsasabi? Ito ba yung sa Supreme Court na kailangan maglabas na po ang Supreme Court ng desisyon kung ano ba talaga ang gagawin? Pwede rin. Pero ako, tingin ko, yung 20th Congress ang maganda mag-decide. So among the senators na, di ba? Yung mga Kasi we were bago. thinking na yung mismong legal team ni VP Sara can take it up sa Supreme Court, di ba? Dahil kasi ngayon... Pwede rin. Opo. Pwede. It's open eh. Kasi justiciable yung issue eh. So pwede dalhin sa Supreme Court. Pero kung walang nagpipetition, wala naman nagdadala,
we leave it to the 20th Congress to decide. Oo, But- remains to be seen. Oo. May follow-up Yeah. question po dun, Tito Sen, is so you think magpo-prosper po tong impeachment trial? It's not dead in the water. Kasi marami po nagsasabi, nako, wala na. VP Sara has the numbers. Parang, it's a futile exercise, no? Because wala, hindi naman siya mako-convict. Ma-acquit siya. So bakit pa po natin ipapahaba pa at magkakaroon pa ng trial? Well, hindi ko naman maalis sa kaisipan ng ibang tao mag-isip ng gano'n. No? Pero sa akin kasi, I'm hoping for the best, which is, dapat bigyan nila huwag nilang pag-isipan yung mga senador agad na ganito, ito, pro Duterte ito, pro Marcos ito. Hinalal ng tao yan. Dapat impartial sila . So they decide with impartiality. Sana ganun, But siyempre, kanya-kanyang pananaw yan. Ang pananaw nila, wala mangyayari dahil marami yung ganito. Hindi hindi natin masasabi yung hanggat hindi ka ngay umuupo yung 24. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.